So, good evening mga kaibigan, mga idol. Welcome to my YouTube channel. My life insecurity, mga kaibigan. Paki-subscribe naman ako. Bueno mga kaibigan, magbabasa na naman tayo ng Bible dahil gaya ng nakasanayan ay magbabahagi lang tayo ng mga natutunan natin sa Biblical. So mga kaibigan, ang babasahin natin ngayon ay ang ikalabing-isang bersikulo hanggang sa ikalabing-tatlong bersikulo ng ikatlong kabanata ng Genesis, mga kaibigan, ang pamagat ng kasala ang tao. Bakit nga ba nagkasala ang tao? Dito sa ikalabing-isa, sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyo? Huwag mong kainin. Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa akin, makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito ay aking kinain. Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Ayan pa nga kaibigan, kapag ang tao ay nagkasala na o nakagawa ng hindi maganda o nakagawa ng kasalanan ay ipagpasapasahan ng mga kasalanan nila kagaya ng mga nangyayari sa panahon ngayon. Mga kaibigan, ano ang purpose kung bakit ko binabahagi ang aking natutunan sa Biblical? Ito ay dahil sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, kapwa tayo mga Pilipino, lalo na yung nasa gobyerno, ay sila mismo at sinusuportahan din yung kahit hindi magandang gawain ay sinusuportahan ng karamihan. Kagaya na lang ng mga nangyayari ngayon. Ang mga taong mahirap ay mas lalong naghihirap dahil sa pamumuno ng ating gobyerno na wala sa tamang proseso. Para sa kanila, nasa tamang proseso kasi nga sila daw yung nasa pamunuan. Pero sa mga taong apektado, masasabing wala sa tamang proseso kasi sila lang yung nakikinabang sa sinasabi nilang tamang proseso. Kaya nga nagkasala ang tao, mga kaibigan, dahil ito ay nalinlang ng puno ng ahas, masamang ahas. Pero ang tao, mga kaibigan, may kaisipan at alam mo naman na ipinagbawal sa iyo ay ginagawa mo pa din. So mga kaibigan, ang madaling sabi nito ay ang tao minsan may katigasan talaga ng ulo at may sariling desisyon, hindi marunong sumunod sa nakakataas. Kaya yan, mga kaibigan, ang nangyari. At ito, mga kaibigan, ay bilang pagbabahagi lamang at kayo nang bahala. Ilalagay ko ang teksto kung anong bersikulo at kung gusto nyo tuklasin sa sarili ninyong kaalaman, mga kaibigan, madali lang ninyong mahanap. So mga kaibigan, yun lang. Sana suportahan nyo ako, mga kaibigan, at magandang gabi. Ingat kayo palagi, mga kaibigan. God bless.